Ika nga ng kasabihan, ang pagpapakasal ang hindi parang kanin na kapag iyong sinubo at napaso ay basta mo na lang iluluwa. Ito ay sagrado at panghabang buhay. Kaya naman ang ilan, sa engagement pa lang o tanda ng nalalapit na pagpapakasal ay matinding paghahanda na ang ginagawa. Isa sa kontrobersyal na paghahanda sa pagpapakasal ay ang usapin ng prenuptial agreement. Bagamat mas nauso ito sa ibang bansa, may ilang mag-asawa na rin sa Pilipinas ang piniling sumailalim sa prenuptial. Ano nga ba ang napapaloob sa legal na aspeto ng prenuptial agreement? Alamin natin kasama si Attorney Enrique Buco de la Cruz sa Legal Bato. Enrique pala to si Attorney Buco. Yes. Live na live nandito para, tutulungan tayong himayan ng isyong yan, ha? Attorney Buco, thank you for joining us Yes, ma'am. live. Ito, sabi ko nga, lahat naman talaga pinag-uusapan to these days, di ba? Kaya magandang nandyan na kayo. Okay? Ako ba unang tanong? Yes, ma'am. Yun! Sige, ito. Ano ba talaga, Attorney, ang prenuptial agreement at may requirement pa sa couples na gawin ito? Kailangan bang gawin? At paano? Yun, Yes. 3-in-1. Ano siya kasunduan bago ikasal. Kailangan nasusulat, kailangan nakalagay kung ano ang kasunduan ninyo sa inyong mga ari-arian, sustento, suporta, kustodiya ng mga bata. Kaya ang akala ng iba, ari-arian lang. Tama. Maraming bahagi ang prenuptial agreement. Now, to bind third parties, parang ibang tao na makikipag-transaction sa inyo ay maging sakop ng inyong kasunduan, pinaparehistro ito sa civil registrar or sa register of deeds. Pero kung wala naman kayong nais na gawin ganon, pwede naman kayo lang ang nagkasundo. Pero kailangan nakasulat pa rin. Hindi Kailangan pwede nakasulat. usapan lang. Hindi pwede. Yun. Okay. Importante yun na nasusulat siya. Okay. Attorney, ito pa. Kasi usually ang impression natin, ang prenuptial agreement is pang mayaman lang. So ang gusto kong malaman is pwede ba kahit simpleng working class lang na tao? For example, yung isa may paupahan na bahay, yung isa owner ng sari-sari store, pwede din ba yun? Oo, yun ang pinakamalaking misconception, no? Yung paniniwala na pangmayaman lang ang prenuptial agreement. Actually, dapat lahat ng ikakasal gagawa ng prenup. Kasi yung ari-arian o yaman, isa lamang bahagi ng prenuptial agreement. Eh bago kayo magpakasal, pinag-uusapan ninyo sino magbabayad ng supplier, sino magbabayad ng mga ano responsibilidad ninyo, 'di ba? Bago ikasal. Yung prenuptial will govern o sasakop sa inyo habang kayo ay kasal. Paano kung may kustodiya ng bata, nagtatrabaho ka, sino maiiwan sa mga bata? Kayo na mo iiwan. Ang sustento o suporta na dapat ipagkaloob sa mga anak, lalong-lalo na kung meron kang anak sa una. Kaya importante yung prenuptial agreement, hindi lang para sa mayaman, no? Para sa lahat. Para sa lahat. Attorney, ito naman, paano kung yung foreigner, ang guy, Filipina naman ang mapapangasawa, pwede ba silang magkaroon ng prenuptial agreement? Yes, basta yung kasal ay sa Pilipinas gaganapin, sakop sila ng batas natin sa prenuptial agreement o yung family code. Mahalaga kasi ang konsepto ng prenuptial o kasunduan, marriage settlement ang tawag sa kanya. Kahit na ano ang nationality mo, kailangan may kasunduan. Kasi sa batas natin, sa family code, pag kayo kinasal at walang prenup, ibig sabihin, absolute community of property. Kung ano ang iyo ay akin, ano ang akin ay sa iyo. Hindi lang ari-arian, pati utang. Ayun. So, Ay. magpapakasal ka sa isang tao na naghuhulog sa kondo, naghuhulog sa kotse, tapos pagkasal na kayo, kasama ka na ngayong mananagot doon sa kanyang hinuhulugang kondo at kotse. Kung ayaw mo yon, dapat pag-usapan yon. Yun ang prenuptial agreement. Yun. Naisip ko dito, attorney, yung mindset lang nung tao. Kasi kung isipin mo yung iba, ayaw na lang isipin lang yan, bakit maghihiwalay ba tayo? Bakit iniisip niyo mangyayari ba sa atin yan? Pero I think pwede rin ito, balik na rin nyo lang yung pananaw nyo, parang willing akong ilagay sa papel lahat nitong gagawin ko para sa'yo. So parang it's just a testament kung anong gusto mong, ay yung willing kang gawin para sa iyong asawa, Tama po, hindi diba? lang sa dapat maghihiwalay. Oo. Kasi karaniwan, ang nagiging dispute sa ngayon, custody, yung mag-aaral sa abroad ang bata o kaya maiiwan ang bata kanino. Yung mga ganon, hindi naman sa paghihiwalay yun habang kayo ay kasal. Tama. At lalong-lalo na kung ikaw ay merong ari-ariang minana mo sa magulang mo, gusto mo bang i-share ito sa mapapangasawa mo? Kasi kung hindi, dapat may kasunduan. Kasi kung walang kasunduan, automatic, kung ano ang meron ka ngayon, kahit minana mo sa iyong mga magulang, kahati na siya Tama. sa iyong mga ari-arian. Kaya napag-usapan nyo naman yung habang kayo ay kasal. Ang tanong ko, kung meron kayong gustong palitan or bawiin dun sa mga agreement na ginawa ninyo, pwede pa ba yon during? Yan. Yung marriage settlement or prenup ay isang kasunduan. Tulad ng anumang kasunduan, kung papayag yung kabilang panig, pwede naman ninyong pagkasunduan. Okay.
Kaya lang, ang batas kasi natin, kung babaguhin mo siya at ayaw nung kabilang panig, pupunta ka na sa korte para ito ay ipawalang bisa o para baguhin. Magkakaso ka na at ikaw na magpapatunay sa korte kung bakit gusto mo siyang baguhin or gusto mo siyang palitan. Pero kung magkakasundo naman kayong dalawa, kasi kasunduan siya, Right. walang problema. Walang problema. Ito, attorney, ang gusto kong malaman, in legal perspective, paano ba nakakaapekto ang prenuptial agreement sa mga engaged pa lang na couples? Yan. Well, una, meron nga tayong aversion, no? Merong parang paniniwala na parang wala kang tiwala sa akin, bakit mo ako hinihingan, pinapapirmahan ng prenup. So yun ang unang epekto, parang loss of trust. Pero on a more positive side, pag may prenup agreement, nagiging maayos yung property relations. Maliwanag kung ano ang responsibilidad, maliwanag kung ano lamang ang gusto mong ibahagi sa iyong mapapangasawa at ano yung gusto mong manatili na sa iyo na dahil naipundar mo o minana mo sa iyong mga magulang. Talaga yung sa akin yan is parang testament lang ng pagiging responsable ng iyong mapapangasawa, Yes, di ba? correct. O ito, last talaga, mabilis lang. Ngayon lang namin naintindihan na kailangan pala, kasal na kami. Pwede pa ba yung pang gumawa ng nuptial agreement habang kasal na kayo? Pwede magkaroon ng marriage settlement. Ayun, Hindi na marriage hindi na siya settlement pala prenup. tawag. Ay, Oo. opo. Marriage settlement or property regime, kahit na ngayon lang kayo gagawa, hindi siya before the marriage, during the marriage, basta pagkakasunduan. Ayun, so yun uli, basta magkasundo kayo. Very nice. Nako, busog na busog tayo sa kaalaman. Maraming salamat sa magandang pagpapaliwanag. Thank you din po. Attorney. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.